Alright, Filipino Reaction. Okay, nandito na naman tayo mga kaibigan. Nandiyan ka na naman. Update na naman tayo dito sa drama series ng buhay-buhay ni Pastor Apollo Quiboloy na dinaig pa ang Batang Quiapo dahil nga marami ang nakaabang kung kailan lalabas or kailan mahuhuli si Pastor. Pero reaction video lang tayo mga kaibigan dito sa historiador na NBI wala pa rin idea daw kung nasaan si Pastor. Ito na. Daghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Sinong mag-aakala na ang isa sa pinakamayaman at makapangyarihang tao sa buong Pilipinas ay tago na lang ngayon ang ginagawa dahil sa wanted na siya sa batas. Base ngayon sa estado ng kanyang sitwasyon ay walang nagawa ang kanyang pera at koneksyon para mabago ang desisyon ng pamahalaan na siya ay hanapin at iharap sa husgado para depensahan ang mga nakakakilabot na mga aligasyon laban sa kanya. Walang silbi ang ginawa nilang mga pagtitipon para sana ipakita sa lahat na hindi ganon si Pastor Apollo Quiboloy base sa mga naririnig na testimonya ng mga nag-aakusa sa kanya. Kung nakaya niyang baguhin ang paninindigan ng tatlong vloggers na tinawag ang kanilang mga sarili na The Banateros. Yan mga kaibigan na kasama rin sina Banateros. Continue lang. Na dating pumabakbak sa kanya pero ngayon ay todo papuri at kinuha pa ang kanilang serbisyo bilang mga anchor sa SMNI. Pero ang DOJ, Senado at Kongreso ay hindi niya kinayang makuha para mabago ang takbo ng mga nangyayari ngayon sa kanya. Pinatapos lang ang Semana Santa at kaagad na nag-issue ng warrant of arrest ang Davao RTC para kay Pastor Apollo Quiboloy kasama ng 5 pang mga associates ng pastor na sina Jacqueline Roy, Tresente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanyes. Nakapaloob sa nasabing warrant of arrest ng mga asunto kagaya ng pang-aabuso sexual at pang-aabuso sa mga bata sa ilalim ng Section 5 at Section 10 ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Noong mga panahong nasa Malacanang pa ang matalik na kaibigan ng pastor na si dating Presidente Rodrigo Duterte ay dinismiss sa mga kasong ito ng Davao City Prosecutor's Office noong 2020. Pero nang iba na ang nakaupo sa Malacanang at sa DOJ ay muling binuksan ito at binaliktad ng DOJ ang unang desisyon ng prosecutor ng Davao na i-dismiss ang mga kaso ni Quiboloy. April 3, 2024, hindi na nakapalagpa ang sinasabi nilang driver at personal bodyguard ni Pastor Quiboloy na si Crescento Canada nang pasukin ng tropa ng NBI ang kingdom ni Quiboloy at arestuhin ang nasabing driver bodyguard na siya na rin palang barangay chairman ng barangay Tamayong. Talaga naman mga kaibigan, medyo konting salita lang ha. Si Quiboloy ngayon mga kaibigan ay nanatiling wala palaisipan sa kapulisan ng Davao or mga NBI. Ayaw nga magpakita ni Quiboloy, okay? Continue lang tayo dito sa Historiador na para ng drama series ang nangyayari sa buhay-buhay ni Pastor na inabang-abangan nga ngayon. Okay, continue lang. Voluntaryo namang sumuko ang dalawang mga akusado na sina Pauline Canada na siya umanong Chief Financial Officer ng KOJC at Pastoral Department Head, habang si Sylvia Simanyes naman ang siya umanong Coordinator. Ayon sa mga otoridad, magpapatuloy ang kanilang paghahanap kina Pastor Quiboloy, Jacqueline Roy at Ingrid Canada. Naniniwala ang mga kapulisan na nasa Davao pa si Pastor at patuloy na nagtatago. Umaasa raw sila na makukumbinsi ng mga abogado niyang pastor para sumuko. Kompleto Ricardo si Pastor Quiboloy pagdating sa arrest warrant. Hanap mo kompleto Ricardo, parang apritada kalderita, dinugaan. By pressure washer na hindi na kailangan ng kuryente, malakas na, wala pang bayarin pagdating sa konsumo ng kuryente. Ang dali lang nitong ikabit sa hose. Na gusto mo na ang link sa description ng ating video. Mga nasabi nating mga kaso niya na nakapaloob sa arrest warrant na sinilbi ng NBI ng Davao ay para lang yun doon. Bukod pa ang arrest warrant niya sa Pasig City para naman sa kasong qualified human trafficking. Kung ang mga kaso niya na isinampa laban sa kanya sa Davao City ay bailable o pwedeng piyansahan,
at nagkakahalaga ito ng 180,000 at 80,000 pesos. Pero ang kaso na isinampa laban sa kanya sa Pasig City ay non-bailable. Kung sakasakali lang na matalo si Pastor Kibuloy sa kaso niya na human trafficking ay maaaring masentensyahan ito ng life imprisonment at multang aabot sa mahigit 2 milyong piso, pero hindi lalagpas sa 5 milyong piso. Talagang hinintay lang na makababa sa pwesto ang best friend nitong si FPRRD bago kinalkal ang mga nakatagong baho ng mga aligasyon laban sa pastor. Ibig sabihin, si Pastor Apollo Kibuloy at si X ay magkabady, mag-best friend. Okay. Ngayon ko lang nalaman. Okay? Continue lang mga kaibigan dito sa Historiador na talaga namang mapapawaw ka. Wow na wow. Continue. Ang akala noon ng iba na mauuna pa itong ma-extradite papuntang Amerika para harapin ang mga kaso niya doon. Pero dito pa lang pala sa Pilipinas ay mukhang matutuluyan na ang pastor. Bilang nga ang mga masasayang araw ni Kibuloy, huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa upang takbuhan ang kanyang obligasyon sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangan magtago. Malamang sa malamang na maging kasing bilis ang hatol sa kaso ni Kibuloy sa kaso noon ng anak ni DOJ Secretary Boying Remulla na tumanggap umano ng high-grade na damo pero mabilis na naabsuelto. Kung sakali mang mahatulan ng guilty ang pastor sa kaso niyang human trafficking at makukulong ito ng 20 taon as maximum sa life imprisonment, lalabas na makakalaya ito sa edad na higit 90. Nako, ay matanda na pag ganyan nangyari yan. Okay? Makukulong ng ilang taon, makakalaya ng 90. Ay, OMG. Hirap na maglakad nun. Continue lang ha. Historiador, Pilipino historiador. Pero paano kung matalo rin siya sa iba pa niyang mga kaso at madadagdagan ang 20 taon na bubunuin niya sa loob ng bilibid? Ang tanong, malalagpasan pa niya kaya ang edad ni Juan Ponce Enrile? Ang tsansa ni Pastor Kibuloy na mapardon sakaling ang makulong ito ay pagkamanalo si Inday Sara sa 2028 sa pagkapresidente kung tatakbo ito. Naku, ay possible nga yan mga kaibigan. Okay? Yan ang solusyon niya. Halimbawa ang nakulong, halimbawa lumabas, nahuli. Okay? Halimbawa nahuli. Or yan na nga, makulong. Ay possible na makakalabas din. Kasi nga, pag nanalo nga naman yung tatay ni X, si Inday. Okay? Madam Inday Sara, ay possible nga na mapalaya rin ito. Continue lang ha. Tama rin itong historiador nito. Napakagaling mga kaibigan. Inuulit ko. Wow na wow. Pero paano na kung kahit manalo pa si Inday Sara pero na-extradite na si Kibuloy sa Amerika at halimbawang makukulong siya doon, ay siguradong imposible nang mapapauwi pa ito sa Pilipinas. Ang tanong, posible kayang nakalabas na ng bansa si Pastor at nag-a-apply na ngayon ng political asylum sa ibang bansa? Nako, ayun lemang. Okay? Kasi nga mga kaibigan, may batas kasi ang international na pag ikaw ay criminal. Okay? Na halimbawa sa Amerika, wanted ka sa Amerika, pwede ka nilang alburin. Okay? Depende sa kasunduan. Parang yun sa Mexico, yung drug cartel do sa Mexico. May ginagawang drug operation sa Amerika. Ngayon, yung addict o drug leader, bumalik sa Mexico. Ngayon, ang ginawa ng Amerika, inalbur siya, papunta doon sa Amerika. Ganun. Baka possible na ganun mangyari kay Kibuloy. Alam mo naman, ay politics yan. Okay, continue lang ha. Historiador, Pilipino historiador. Inulit ko, mapapawaw ka. Nang dahil raw sa pagsawsaw ni Pastor Kibuloy sa nangyayaring politika sa bansa noon, ang siyang rason kung bakit nagkaroon ng mga taong galit sa kanya. Sa edad ng pastor na mahigit 70, dapat ay nag-i-enjoy na lamang ito sa mga natitirang taon ng kanyang buhay. Nasa kanya ng lahat para sana ma-enjoy ang kung anuman na meron siya. Pero personal na desisyon yon ng pastor na pasukin ang kung anumang mga pinaggagawa niya noon na siyang nagresulta kung bakit siya tinutugis ngayon. Tama nga naman. Hindi na lang magpangaral na magpangaral. Pinasok pa ang politika. Yan, nangyari. Okay? Nako, talaga naman si Pastor. Continue lang ha. Ikaw, pag maging kasing yaman ka na ba at makapangyarihan? Ay hindi, pag ganyan ako kayaman kay Pastor, ay hindi, tutulong na lang, mag-enjoy na lang ako. Okay, sa buhay. Bahala na kayo dyan. Hindi na ako tatakbo ng mga kung ano-ano pa. Barangay kagawad, barangay kapitan, mayor, congressman, senador.
presidente, ayaw ko na kasi mayaman na ako. Enjoy na lang. Pag ganyan kaedad kung ako lang, okay? Kaya lang si pastor, bahala siya. Continue lang. Ang balang araw kagaya ni Kibuloy ay gagayahin mo rin pa ang ginawa niya. Historiador. The PNP in Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agencies in arresting the Kingdom of Jesus Christ leader. Tiwala ako na matutupad ito at mahuhuli si Kibuloy. Alright, talaga namang mga kaibigan, ibang klase itong padali ni Historiador at ni Senadora Risa Hontiveros na may tiwala siya sa mga kapulisan ng Pilipinas na mahuhuli nga si Pastor Apollo Kibuloy. Dinaig pa ang rating nito sa social media. Yung rating ng Batang Quiapo at kay Pastor Apollo Kibuloy, mas marami pang interesado na nanonood dito kay Pastor. Parang drama series na walang katapusan na hanggang ngayon nga mga kaibigan ay question mark or nagtatanong ang sambayanan kung nasaan na nga ba si Pastor. Alright, hanggang dito na lang. Historiador. Okay, subscribe. Thank you. Bye-bye.